tingnan po natin, isa po ito doon sa mga pictures na inilabas ni Saldico sa page niya mismo. Makikita nyo naman, Saldico may blue check. So sa kanya yan, personal niya yan at na-check po yan mismo ng Facebook. Okay? Ang sabi diyan, cash out. June 14, 2024, cash out. 1 billion for RR. Ang tanong ngayon, ang mahiwagang tanong, sino si RR? Di ba? Depende yan. Depende. Anong depende? Pwede bang depende kung sino si RR? Halimbawa, tatanungin mo si Claire Castro, sino yan si RR? O kaya tatanungin mo yung Dilawan, sino yan si RR? Si ano yan? Si Rodrigo Roa. Kasalanan ni Duterte. Yung pag-deliver ng pera kay Bongbong, kasalanan ng Duterte. That connect. Di ba? O ganyan ka na rin, Bongbong, nagpa-presscon. Total, ikaw na humaharap sa presscon. Dapat lahat ng sasabihin mo ay connect mo kay Duterte. Pagka, di ba napapansin nyo si Bongbong, pag di makasagot, sisimulan niya ng tawa. Nung tinanong siya about corruption, tawa. Nung tinanong siya sa droga, tawa. Pag malaki yung kinaharap na tanong, tawa muna bago sasagot. Baguhin mo na yon. Gawin mo style declare. Pag mahirap ang tanong, dawit mo Duterte. Pag tinanong, sino yung RR na yan? Si Rodrigo Roa. Dawit mo. Pero posible rin to si Rap Recto. Hindi natin alam kung sino tong RR na to. Si Arn. Baka si Arn yan. Hindi natin alam. But definitely, matutukoy din yan. Baka ilalabas ni Saldico. Saldico, baka pwede mo na isabihin ko sino tong RR kasi nagkakahula-hulaan na kami rito. 1 billion, sarap po. Baka sa akin yan. Roliver Cristobal. Baka sa akin mo i-deliver yan. Bambira, 1 billion Ay, di ko alam gagawin ko saan ko itatago yan. Wala akong bahay sa Forbes. Ayan So, ebidensya yan Ganyan po detalyado, may picture, saang bahay. Naku, yari ka dito. Yari ka, Bongbong Marcos. Ito po next, tingnan natin Ito, pakinggan natin kasi meron na naman silang bagong investigasyon. Ito si Ping Lacson, may investigasyon. Meron daw MBB. Ano yung MBB, Ping Lacson? Konektado ba? Konektado ba to kay Saldico? Pagiging shareholders ng MBB Global Properties Incorporated, ang mga anak ng 3 personalidad na dawit ngayon sa flood control scandal. Nitong Setyembre kasi nang ilabas ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang umano'y links ni na former DPWH Secretary Manny Bonoan, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Ang matataas na DPWH officials na ito, tila may family business daw kasama ang isang government contractor, ani Senator Lacson. Ang MBB Global Properties ang kumpanyang humawak sa pagpapatayo ng almost 1 billion peso Windham Garden Hotel sa Clark Freeport. The 2024 General Information Sheet, MBB. Nevertheless, the 2024 General Information Sheet o GIS of the MBB Global Properties Corporation would show the following. Macy Monique Maglangke, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Bonoan de la Cruz, Treasurer. Ulitin ko. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB. Yun. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Si Mayor Yun. So, meron daw sila. Tingnan mo na. Meron daw sila. Ang ganda ng pasabog ni Saldico. Ay, ni Lacson. May MBB. Sila daw yung sa madaling salita, sindikato patungkol dito sa flood control dahil may pinatayo pa silang hotel. Kunwari, yung anak pa o sinong man yung mga yan. Daming alam ni Lacson. Pagdating sa DPWH, ang daming alam ni Lacson. Ang galing niya mag-research. Di ba? Alam mo yung talino ni Lacson sa pagre-research patungkol sa mga DPWH dito kila Bernardo, Bonoan. Ang galing.
ang talino, pulis na pulis. Pero yung pag-iimbestiga niya patungkol kay Tambaluslot as kay Marcos, parang baklang pinabili ng suka sa tindahan. Lumipad yung utak, 'di ba? Yun yung kung merong selective memory, etong si Lacson, selective intelligence, selective research, selective investigation. Ang galing mag-imbestiga dito sa isang mga bubwit. Pagdating sa mga mastermind, di umano, naging bakla. Parang baklang pinabili ng suka sa kanto tinawag. Ay, imbestigahan mo nga ito si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. Ganon, di ba? Sana kung gaano ka gagaling mag-research sa ganyan, ganun din gawin mo doon sa magpinsan, animal. Flood control saga. Si Mayor Maglangke ang nagsilbing presidente ng Global Creek Builders noong 2024. Isang kumpanyang nakakobra umano ng mahigit 2 billion pesos worth of DPWH contracts ayon kay Senator Lacson. Samantalang si Bonoan at Bernardo ang kasalukuyang itinuturo bilang key players sa corruption scheme sa loob ng DPWH. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, tila biglang nagkaroon ng pagbabago sa board, management at ownership ng MB. Tingnan mo, DPWH, anong kapasidad man ni obrahin ng DPWH yung ganyang kalaking pera nang hindi nakatungtong sa isang politiko? Bobo ka ba, Lacson? Noong Agosto, isang buwan matapos ang mahiya naman kayo speech ni PBBM sa kanyang SONA. Tinanggal bilang corporate president si Macy Maglangke, ang sekretary na si Sunshine Bernardo at treasurer na si Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Pinalitan sila ni Mayor Maglangke, isang Donna Pangan at isang Heidi Alarcon na based lahat sa Candaba, Pampanga. Kaya naman tingnan mo, iba na yung nakaupo. Pinalitan na sila. Nasa liksik pa ni Lacson. Diba? Samantalang, andyan na sa harap niya. Sinasabi na, naghatid kami ng pera kay Tambi tsaka kay Bongbong. Wala ka pa rin. Hindi mo pa rin masaliksik. Bobo. pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang Tapos, bibintangan nila ng bibintangan si Bonoan. Pero pinatakas nila. Di ba ganyan yung kay Saldico? Ayaw silang pauwiin. Tingnan nyo to ha. Pinagbibintangan si Bonoan. Tingnan nyo mabuti. Pero wala silang effort pauwiin si Bonoan. Pag si Bonoan nainis dahil binintang sa kanya lahat at nagsalita parang si Saldico, tapos saka kayo magkakandara pa, pauwiin yan. Diba? Style nyo bulok. Ayaw nyo umuwi, sasabihan nyo wag umuwi, diyan ka lang, kaming bahala sa'yo, alagaan ka namin. Gawin ka namin sakripisya lang, bantang namin sa'yo lahat. Tingnan nyo. Ba't di nyo pauwiin yan si Bonoan? Kung siya talaga yan, pauwiin nyo. Hanggat di nakakauwi yan, pwe kayo. Wala kayong kwenta lahat dyan. nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Creek. Una nang inamin ni Mayor Maglangke sa Billionaire News Channel na siya ang may-ari ng Global Creek Builders na nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa iba't ibang parte ng bansa. Pero paninindigan niya, lahat daw ay completed, delivered at dumaan sa tamang proseso. Linaw ah. Forward na lang natin. Linaw na sinasabi. Hindi rin natin maintindihan. Agad na pinaimbestigahan ng Department of Migrant Workers nang lumutang ang pangalan noong Setyembre. Ilang beses naming sinubukang kunin ng updates ng investigasyon sa ahensya pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda. Lacson, kailan mo pa uuwiin si Bonoan? Ha? Tingnan natin. Next po. Ito, may pakalat na fake news si Lacson at tila ay binibintang po ito. Di umano sa mga DDS, sa atin po yan or siguro sa mga politikong hindi kayang pilipitin ni Bongbong Marcos ang leeg. So tingnan, pakinggan po natin. Senator
Mismong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nagkumpirma. May ilang grupong nagpaplano raw pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng isang civil-military junta. Not only information, kasi may mga may message na short of confirming na meron talagang such move. Meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Wala siyang pinangalanan pero mula raw ito sa ilang retiradong militar at mga pulis. Inalok pa nga raw siya na umanib dito. Yes. Ako hindi naniniwala dito sa sinasabi niya. Magkakaroon daw ng military junta at inaalok si Lacson. Hindi naman bobo yung mga militar na yan. Alam na yan na meron kayong kasunduan dyan sa ibabaw. Amoy na amoy. Kahit grade 2. Amoy Tambilos ka, amoy Bongbong Marcos ka. Baka nga mamaya amoy maleta ka pa eh. Amoy na amoy yan eh. Brad, ano ka ba naman? Ikaw pa ooperan? Naku. Ginagawa mo naman tanga yung mga sundalo natin. Join at saka maging part. Just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply eh. Talagang as in dead ma. Unconstitutional eh. Baka walang kasunduan. Baka walang maleta. Nagtatanong lang tayo. Baka kaya dinededma niya. Hindi nyo yung offer, baka hindi nyo ilalagyan ng ilang maleta. Sa tingin ni Lacson, coordinated at orchestrated ang mga pagkilos para Ito gamitin ng taong bayan. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Tapos hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. Anya, reset sa gobyerno ang gusto ng ilang grupo. Parehong gustong patalsikin sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayan, ang sabi niya, nagsimula ito nung magkakaroon ng rally ang INC. Tapos, parang nag-escalate pa o lumala pa yung offer, yung usapang military junta after nung speech ni Amy Marcos. At ang gusto, patanggal, magkakaroon ng reset. Magte-take over, militar, hindi natin alam kung yan yung plano kay si RSA ang mangunguna. Basta yung militar, tapos reset, magkakaroon ng election, alis ito si Bongbong Marcos, resign si Sara Duterte. Diyan pa lang, galaw-dilaw na, di ba? Sinong loko-loko? Bakit idadamay nyo si Sara? Ha? Gago ba kayo? May ninakaw ba ito ni Cinco sa flood control? Wala naman ito kinalaman sa insertion tsaka sa flood control. Pinagbibintangan ng confidential funds, yun naman ay hindi nila mapatunayan. At yung confidential funds niya, pag pinumpir mo sa confidential funds ni Bongbong Marcos, bubuit. Bulati. So alam naman natin yung confidential funds nito ay gawa-gawa lang ng dilawan para hindi makaporma si Sara Duterte. Yung taong nasa gitna na matalino na hindi dilawan, alam nila political lang yung confidential funds ni BP Sara. And in no way that she is connected sa ghost projects. At sino may gusto mawala itong dalawa? Di dilaw. Di komunista. Dahil gusto nila sila mag-take over. Kaya wag niyong ibintang-bintang yan na may nanggugulo sa rally tapos DDS. Hindi po. Na gusto ng DDS sa Manila Junta. Sa katunayan, ayaw naming pumunta dyan sa rally na gaganapin dyan sa pangbakla yun. Yung rally dyan sa November 30, panduwag yun. Bakit? Matadamay niyo si Sara. Utuin nyo yung mga dilawang taon nyo. Kayong mga dilawan, kayong mga komunista, kaya nyong utuin. Pero hindi nyo mauuto DDS. Ba't kami pupunta dyan? Gusto nyo pababayin si Sara? Tapos sino magti-take over? Si Risa? Si Tito Soto? Ano, gagawin yung Itbulaga noon time show bansa natin? Tigil-tigilan nyo nga yan. Hindi kayo para maayos ang bansa.
Ha? Yang kakornihan nyo, yung gusto nyong makabalik. Tandaan nyo, tapos na kayo pag upo ni BP Sara. Kayong kumakain ng tae ni Bongbong Marcos. Ang papalit, sibilyan at mga militar. Nagbabala naman si Senate President Tito Soto na walang magandang maidudulot ang isinusulong ng ilang grupo kaugnay sa civilian military junta. Hindi raw magandang alternatibo sa eleksyon at pagsunod sa konstitusyon ang military adventurism at mob rule. Ayon pa kay Senate President Soto, posible itong mauwi sa anarkiya. Pagilinaw pa niya, walang nagaya sa kanya na sumali sa anumang pagkilos. It'll be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Dilaw, Tito Soto, ha? Dilaw may gusto niyan, hindi DDS, hindi Banateros. Dilaw. Oh. Banana republic. Sundin alam mo stand natin, sundin ang konstitusyon. Anong konstitusyon? Bawal ang adik na presidente. Naniniwala rin si Senator Erwin Tulfo na hindi makakakuha ng sapat na suporta ang nagsusulong ng civilian military junta. Hindi raw pabor dito ang simbahan at civil society groups, di gaya noong People Power 1 at 2. Itinanggi naman ng United People's Initiative o UPI na sila ang nag-aalok ng civil military junta kay Senator Lacson. Hindi po naangkop sa amin dahil kami po ay constitutional based. Wala pong katotohanan yon. Wala hong lumapit sa aming grupo. Hindi ako, naniniwala ako dyan. Ang DDS gusto kung ano ang nakasaad sa konstitusyon. Ang nakasaad sa konstitusyon, bawal ang adik na presidente. Bawal ang magnanakaw na magpinsan. According to Senator Amy at Saldico. Ang AFP muling tinutulan ng panawagang military intervention, habang ang Malacanang naniniwalang ang gusto lang ng mga grupong nasa likod nito ay patalsikin ng Pangulo para sa kanilang sariling interes at hindi para sa bansa. Ay, kasalanan na naman ni PRRD. Buhay pa pala yan si ano. Nagbabalita. Alam mo, Claire, namimiss kita. Namimiss niyo ba si Claire? Ito, tingnan po natin yung statement na to, ha. Ito, tingnan po natin, ha. Ito yung post ni General Romeo B. Pokis. Senator Lacson sa Facebook. Be fair and just name the retired generals who approach you for an unconstitutional civilian military junta. Yan po kasi ang problema ni Lacson. Pareha sila ni Tito Soto. Una si Lacson muna. Si Lacson ang hilig alam mo yung bakla? Yung nga, parang baklang pinabili ng suka, tapos pagdating doon sa tindahan, nagchismis. Pero ayaw naman pangalanan. Alam mo yung blind item na chismis vlogger o blind item na artista vlogger or yung blind item, yung parang this is not to insult yung katulad nila, yung may mga mapa-blind item, di ba uso yan sa artista? Di ba? Ganyan-ganyan to si Lacson. Pangalanan mo. Para ka namang hindi naging chief of police. Para ka namang hindi police eh. Lacson. Para kang bakla talaga. Kasi this is not the first time. And dalawa sila ni Tuta Soto. Si Tuta Soto naman, di ba nagkabangayan pa nga sila, remember, ni Marcoleta? Ano sabi ni Tito Soto? Hindi ko naman pinangalanan ah. Ganyan sila. Ang hilig nilang magbato ng chismis. Tas ayaw namang pangalanan. Bakla namang pangalanan. Style din ni Boying yun eh. Yung maglalabas muna ng chismis, pero hindi back up. Halimbawa, merong warrant of arrest. Nasa cellphone niya. Hanggang ngayon, wala pa yung warrant of arrest. Di ba? Parang niloloko lang mga Pilipino para wag pag-usapan yung pagnanakaw nung magpinsan. Para wag pag-usapan yung pagiging adik ng presidente. O hanggang ngayon, asa na? Gumawa lang siya ng paninira. Pinag-a-apologize siya, hindi mag-apologize. Pinag-a-apologize si na Marcoleta, sinasabi na ibendalo. Wala din, hindi man lang mag-apologize. Mayabang talaga, ang taas ng pride eh.
Di ba? O, ganyan din tong dalawang to. Ayaw rin pangalanan. Lalong-lalo na to si Lacson. Ang lakas magbalita. Military junta pa, hindi maganda yun. Tapos hindi mo kayang pangalanan. Lacson, act like a senator. Huwag kang parang chismis vlogger. Kung hindi mo kayang pangalanan, kung hindi mo kayang magpakalalaki, huwag ka na mag-chismis. Simple, di ba? Oh. Pero alam naman natin sinong gustong magkaroon ng reset eh. No, next po tayo. Ito, tanong ko lang ha, tanong lang. Kasi ang dami nagsasabi, AI daw yung kay Saldico, payat daw siya dati, walang buhok, ngayon mahaba na buhok, tumaba na. Yung kay Bongbong Marcos na tumitira ng cocaine, AI daw. Alam mo, masyado ng masyado nang nagiging excuse. Pagka meron silang nagagawang kapalpakan or tatama sa gobyerno, ang dating AI. So ako, nakita ko lang tong post na ito, tulungan ninyo ako ha. Ako naman ay nagtatanong ng maayos. Ito bang picture ni Boying na ito ay AI din? Kasi issue nila doon, may buhok na si Saldico, tumaba. Ito rin naman, di ba? Tingnan nyo yung itsura ni Boying noon. Ang laki-laki ng katawan, malaman pa, may buhok pa, medyo maputi pa. Ngayon parang talagang parang dumayb sa putikan. Tapos nakalbo na. Parang nagdodroga na itsura. Hindi to nagdodroga, I'm sure hindi nagdodroga to. Pero yung itsura niya talagang umpak na eh. Parang nagdodroga na. Diba? So, tanong AI dahil marami ring si Amy, sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi yun yung kapatid ko. So, ibig sabihin, yung humarap sa 100,000 na INC rally, hindi yun ang kapatid niya. So, ano yung nakita ng mga taga-INC? Multo. Or video lang. Or clone ni Amy Marcos. Diba? AI, baka ganun, AI. Ito rin, maraming kapalpakang sinasabi. Kung titingnan mo, parang, ito ba ay gawain ng SOJ? Yung mga sinabi niya before na siya ay SOJ pa. Ito yung ginawa niyang desisyong ombudsman. Parang wala din sa ayos. Nakakita ka na ba ng ombudsman na asang-ayon sa Bendalo? Na walang humility, na ayaw man lang mag-apologize kung tama o mali. Ayaw harapin ng katotohanan. I mean, nakakita na kayo ng ombudsman na mayroong warrant of arrest sa cellphone? Kaya nga ako yung napapatanong, nakita ko tong post na to. Ay, oo nga, no. Baka AI din tong nagsasalita na ombudsman. Kasi parang hindi gawain ng abogado. All the more, parang hindi gawain ng ombudsman na lahat ng ebidensya ay nasa harap na. Pero yung first day niyang mag-ombudsman, ang gusto niyang imbestigahan si Sara. Magbebendalo. At kung ano-ano pang kapalpakan ng mga sinasabi. So, ano lang naman tayo, nagiging, kasi medyo naiinis na kami doon sa excuses na AI to AI. Kahit na si Saldico na mismo ang nag-post doon sa page niya mismo, AI pa rin ang tawag. Diba? Kayo sa mga ilagay nyo. Hindi, iisa yan. Or AI yan. Bagay, hindi na natin malaman kung ano. Pero anong nangyari sa'yo, Boy? Ba't ka nagkaganyan kung ito'y hindi AI? May tayo nagtatanong lang. Sana, hindi kasi tayo, concerned din tayo sa health ng isang tao. Dahil kung meron talagang sakit, dapat magpahinga muna. Dahil compromise po ang kanilang trabaho dito sa ating gobyerno. Sa aking pagkakaalam ay hindi po pwedeng ganun. Diba? Dapat you are in good, healthy condition.
to be a government official. Lalo na yung public official ka na mataas ang ranggo mo. Diba? So, AI ba yan o hindi? May sakit ka bang malala na hindi? Kasi inamin naman niya may sakit siya. Pero by the looks of it, it is serious. I mean, kung hindi AI to, tingnan nyo naman ang gap. It's like night and day. It's like 30 years gap yung itsura. So, this is not to insult him. This is to ask if this is an AI or karapat-dapat pa ba siya nasa posisyon niya. Diba? Same with Bongbong Marcos. Sabi nung kapatid, adik. Hindi po pwede po magkaroon tayo ng adik na presidente. Okay, pag-usapan po natin itong press con ni BBM. Ay, mambira. Kailangan naman. Tayo sabi natin, di ba? Pag tama, palakpakan. Pag mali, palakpakan. So, papalakpakan natin si Bongbong Marcos. Hindi na siya bakla. Matapang nang, mama. Iyan ang presidente. Di ba? At least, hindi na siya tumatago kay Claire. Humaharap na siya. Kaya lang may problema. Mamaya natin pag-uusapan, may problema po. Pero ayos yan. So far, so good. Dahil ganyan talaga dapat, Pero samahan nyo ako. Sa alin? Pagtawanan natin si Claire sabay-sabay. Pagtawanan din natin yung asang-asa kay Claire. Ngayon, meron pa ako nakikita komentaryo, ang galing-galing daw abogado ni Claire. Hindi abogado ang pag dinala niya dyan sa PCO. Alam mo, dinala niya dyan pagiging vlogger. Dapat marunong kang bumagay . Di ba? Halimbawa, boksingero ka. Hindi ka po pwede. Pagdating mo sa Senado, boksingero ka. Para kang tanga ron. Hindi po pwede na artista ka, noon time show ka. Pagdating mo sa Senado, gusto mong gawing noon time show yung Senado, mali yun. Dapat marunong ka mag-adjust. Ito si Claire. Diba? This is serious. Serious lang. Bago tayo pasimula, okay lang ba? Pasimula lang. Si Claire, dapat nahiya. Sinira niya ang imahe ng PCO. Yung tao ngayon, pag tumingin, kahit maalis si Claire, wala nang tiwala sa PCO. Diba? Parang DPWH. Pag sinabing DPWH, ay naku, ako nga may kamag-anak pa. DPWH, may kaibigan din ako, DPWH. Mga ano yun, diretso yun. Hindi nagpayaman yun hanggang ngayon. Yun pa rin ang bahay. Pero dahil sa kanya, dahil sa pinaggagawa nito mga DPWH, napasama sila. Diba? Ganyan din sa PCO. Pag sinabing PCO ka, parang palingkera ang dating ngayon. Hindi na professional lang dating. Pero pagtawanan pa rin natin, akala mo Claire, Mamaya i-discuss natin mabuti, may problema dito. Pero dito muna tayo, Sige, diretso. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. Teka muna, saglit, Purihin din natin si Bongbong Marcos, hindi nagaganon-ganon. Ay, naku, improving ka, Marcos, na hindi ka na tumitira masyado. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Nako! And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried about her. Nako, Marcos, sabog ka na naman. Huwag kang lalabas sa press con ng sabog. So, sinasabi niya, yung Aimee daw na nagsalita sa INC rally, yung Aimee na nakikita natin ngayon, hindi raw si Aimee yun? Ay, ano yun? AI na naman? Ako yun, laos na yan pa AI nyo. Kahit sabihin mo, hindi ko sinakyan yung video mo na AI di umano. Ako, for my personal knowledge, hindi ko alam kung AI yun or hindi. Pero ngayon, wala na yun .
irrelevant na yun. Ayun o hindi, adik ka Bongbong Marcos. Dahil sabi ng kapatid mo. So ngayon, pinalalabas nitong si Bongbong Marcos, AI yon, AI. Laos na yan sinasabi mo. Or, sabog ka. Hindi raw yun ang sister mo. Ay, nako, pambihira. Ay, sumagot si Amy dyan, sabi niya. Babasahin ko lang, ha. Hindi ko na kinuha, hindi ko na pinost. Ang sabi ni Amy, saglit lang, Bongbong. Si Amy mismo, inano niya to sa Facebook niya. Bongbong, ako to. Kung ano-anong nakikita mo, adik, sabog. Sabi ko sa iyo, adik talaga. Ganyan ang, di ba ganyan ang adik ko, ano-ano nakikita? Kaya mainitin ang ulo, Siguro, baka nagpapakita sa kanya ang demonyo, tapos ang tingin niya, hindi yun yung ading niya. Oo, na ano na siya, isang katangian niya ng adik, yung reality at saka yung hindi totoo, hindi na nila ma-distinguish kung ano yung totoo o yung peke. Sabi niya, patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako. Alam mo, matindi yung sinabi ni Amy na yun. Minsan kasi, gusto mong, alam mo tama ka pero mas gustuhin mong mali. Dahil para na lang doon sa mahal mo sa buhay. Halimbawa, kapatid mo, tatay mo, nanay mo, malapit mong kaibigan. Meron silang ginagawang mali, pero gusto mo na lang mali ka Pero alam mo, tama ka, yun talaga tama yung duda mo. May ginagawang kalokohan, itong mahal mo sa buhay. Ganyan po ang ibig sabihin ni Amy. Patunayan mong mali ako, pero sana mali ako Sana na lang mali ako. Maano tong bananggit ni Amy na ito na patunayan mong mali ako kasi I'm sure hindi na naman papatunayan ni Bongbong mali si Amy. Kasi hindi nga ito magpapadrug test. Alam nyo kung bakit hindi ito magpapadrug test? Legit addict to. Simple lang naman yun. Ang daling magpa-drug test Kaya nga sabi ko, we are beyond that. Nasa kamay na po ng AFP yan. Kung paano nila titingnan na merong addict na presidente, yan ba ay legal or illegal? It's up to them to decide. I hope she feels better soon. Jiggy, agad naman sumagot si Senador Amy Marcos sa pamamagitan ng post sa kanyang Facebook page at sinabi nito na Bongbong, ito pala yun, ito kung ano-ano raw ang nakikita ng Pangulo. Mas maigi raw na patunayan ng Pangulo na mali ang sinasabi ni Senadora Amy dahil mas gusto niya na mali siya. Matatandaan natin na nung nakaraang Lunes sa rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, dito pinaratangan ni Senadora Amy ang kapatid na si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng illegal na droga. Jiggy? At Maricel, may payag na ba ang Pangulo sa panibagong video ni Zaldico? Ayan. Bago tayo pumunta dito sa panibagong video ni Zaldico, mamaya hihimay-himayin po natin yan. Sabi ko nga, tayo'y natutuwa dahil mukhang si Bongbong Marcos ay hindi natatago sa palda ni Claire. At tayo rin natutuwa, wala nang palingkera. For now, wala nang palingkera dyan sa PCO. Si Claire kasi masyadong naging mayabang Pumasok sa utak niya na malakas ako kay Bongbong Marcos. Ito tatandaan nyo. Sa mga nakadikit ni Bongbong Marcos, lahat kayo unstable. Pag kayo nakadikit sa adik, lahat yan unstable. Yung bang para kang nakatungtong sa unstable ground, para kang nakatungtong sa sinking sand, or para kang nakatayo sa bola. Kahit gaanong lakas mo, pag yung ground na sinasakyan mo, hindi stable, tutumba ka. Exactly ganyan nangyari kay Claire. Akala niya magaling siya, akala niya paborito siya, akala niya yung limelight lagi siya i-interview, akala niya bida siya. Hindi niya alam, nakasandal siya sa adik. Asan ka ngayon? Di ba? So, wala
Yes, Jiggy, kanina ang sabi ng Pangulo, matagal na nating pinag-uusapan yung tungkol sa mga fake news. Pag tiningnan ang kalidad ng mga pahayag ni Zaldico, ang sabi niya kahit naman daw sino pwedeng magbigay ng mga paratang online. Ang hamon niya kay Zaldico, bumalik siya dito sa Pilipinas at patunayan ang kanyang mga sinasabi. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, Huwag ka masyadong gaganon, okay na eh. Ha, hindi ka na gumaganon, gumaganon ka naman. Medyo diretso mo yung labi. Diretso, try lang, bongbong. niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ang punto dito ni Bongbong Marcos, hindi yung nagpatunayan mo kasi pinapatunayan na eh. Yung video may pangalan eh. Detalyado, pati address. Ganun po katindi. Hindi yung suntok sa buwan na mga sinasabi. Pinapatunayan na niya, ayaw ni Bongbong Marcos umuwi ka rito. Gagawin niyo siyang terorista eh. Normal yun. Bongbong Marcos, gusto ko sabihin mo yan sa sarili mo. Pag nakaupo na si BP Sara, sabihin mo yan sa sarili mo, huwag kang tatakbo. Harapin mo yung kaso mo dito. Harapin mo yung kasong isasampa sa'yo. Harapin mo si BP Sara. Ikaw bakla ka eh. Pinatapon mo nga si PRRD dun eh. Tapos yung gustong umuwi, ayaw mong pauwiin. Yung ayaw umuwi, pinauuwi mo. Dahil exactly bakla ka. Duwag ka. Diba? Ba't hindi mo sabihin yan? Kaya nga antayin ko yan. Pag wala ka na sa posisyon, siyempre presidente ka eh. Ang tinuturo ni Zaldico, magnanakaw ka. Swapang ka. Gusto mo 1 billion a month. Habang naghihirap ang Pilipino, gusto mo, di umano 1 billion a month. Tapos uuwiin mo siya. Di siyempre, ano iisipin nun? Sabi nga niya, papatayin mo siya. And kinonfirm din niya ni BP Sara. Pati si BP Sara gusto niyong papatay. Tama o tama-tama? Di ba siyempre? Kakarnihin nandito. Padala mo lang yan sa kulungan, pakarni doon, tapos na yan eh. Sasabihin, inatake. Di ba? No. Masisisi mo si Zaldico? Hindi. Ang gusto ko lang, yung sinasabi mong tapang, gawin mo pag hindi na ikaw ang presidente. Huwag kang tatakbo ha. Alam mo kung bakit? Tatandaan ko to. Sisingiling kita dyan. Pag ikaw na may kaso at hindi ka presidente, tumakbo ka, araw-arawin kita. Sabi ko sa'yo. Tandaan mo yan. Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Paano presidente ka eh? Di ba? Yan ang sinasabi ko. Sasabihin ko rin yan, sinasabi mo, pag may kaso ka na at hindi ka presidente. Andito si Sara, harapin mo. Andito si PRRD, harapin mo. Tingnan natin. Because you are weak. Ngayon ka nga lang nakaharap sa press eh. Ilang buwan ka o taon nakatago sa saya ni Claire. Baka huli mo na yan. Susunod, di ka na ulit magpa-press eh. Bakit? Nagkalat ka eh. At saka ito problema niyan. Kung siya na talaga ang haharap sa press at magtatapangan siya, okay yun, palakpakan natin. Pero tatandaan natin, ang droga, may urge yan. Pag nagdodroga ka, pag addict ka, lalo ka't lulong ka, gusto mong magdroga. Hindi mo kayang tatagal ng 1 linggo nang hindi ka nagdodroga. So anong ibig sabihin? Kung panay ka haharap, you are forced to stop drug use. Tama? May ano yan. May withdrawal yan. Mapupuna natin ang withdrawal symptoms niyan. Di ba? Possibly magkasakit pa yan. So, anong gagawin ni Bongbong Marcos? Either pilitin niya na hindi magdroga, sana naman at magbagong buhay na siya, pero mahahalata sa TV, or last niya na to. Last na to na press con. Aanap na naman siya ng isa na namang palingkera or pababalikin niya si Claire para magtago siya. So, once in a while, titira siya,
Tapos merong mga araw, papalipasin yung araw para bumaba yung tama, habang nagsasalita sa kanya ibang tao. O, abangan ninyo. Ano doon ang gagawin niyan? Ako sa tingin ko, yung pangalawa. Kasi ang lulong sa droga, hindi basta-basta nakakaano yan. Hindi yan basta-basta kaya magbagong buhay. Unless there is divine intervention. Lagi kong sinasabi yan. Iba istorya. Pag ikay sinuko mo yung sarili mo sa Diyos. But kung habang nagmamalaki ka na feeling mo wala kang kasalanan, wala kang mali, and then you are in denial of your mistakes, hindi papasok yung divine intervention kasi ano ka eh, hindi ka in humility na mali yung ginagawa mo. So sa tingin ko lang, maghahanap to ng isa na namang palingkera o palingkero to speak in his behalf. Jiggy, tinanong din natin kanina ang Pangulo tungkol doon sa sinasabi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na he was asked to resign. Sabi ng Pangulo, nagkausap na sila ng dating ES at wala silang bad blood. Ang paliwanag niya naman sa pagbibitiyo ni Secretary Pangandaman bilang Budget Secretary, kailangan daw ito para maiwasan yung issue ng impluwensya sa proseso. Kasabay niyan, ipinakilala ng Pangulo yung bagong transparency portal ng DPWH kung saan makikita ang lahat ng programa ng DPWH, kumpleto sa impormasyon at bukas sa publiko sakaling nais nila ng karagdagang impormasyon ukol dito. Jiggy? Yan ang ulat ni Maricel Ali. Iyon naniniwala kayo dun sa portal na yan. Tingnan nyo yung ICI. Anong nangyayari? Naimbestigahan bang maayos si Tambi? Naimbestigahan ba si Bongbong Marcos? Wala yan. Anything under Bongbong Marcos is fake. Hindi yan hindi. Maiimbestigahan ba si Bongbong Marcos? Yan DPWH, kaya niyang pailaliman lang yan eh. Diba, ikaw nasa opisina ng DPWH, you resign o sumunod kay Bongbong Marcos, anong gagawin mo? Diba? Lalo't nakasalala yung buhay ng pamilya mo, magre-resign ka. Next topic po tayo. Ito, tingnan po natin yung isa pang post ni Amy Marcos. Matindi ito. Ano sabi niya? Hindi ko gusto ang mga pagsinding nagaganap dyan sa palasyo kasi merong yung paiilawin yung Christmas tree. Ayan. Talagang si Bongbong Marcos gusto na makita ng Pilipino na merong Merry Christmas. Para alin? Maitago yung nakawan at kaswapangan niya. So tayo, mga Pilipino, ang gusto niya, mag-celebrate, pahinga muna tayo ha. Celebrate muna kayo sa Pasko. Mag-celebrate, tigil nyo muna yung mga ginagawa. Tigil muna natin yung politika. Wala munang bagayan. Habang ako, kumukubra ng 1 billion a month. Tapos kayo, maghirap kayo dyan. Netso buena nyo. Inutang nyo pa yung panghamunado. Pambihira. Yan ang gusto mangyari ni Bongbong Marcos. Ano sabi ni Amy Marcos? Hindi naman ako inimbita. At kung sasabihan man ako, hindi rin ako pupunta sa Christmas tree lighting. Hindi ko gusto ang mga pagsinding nagaganap sa palasyo. Hoy, siguro merong At tanong ko lang, Bongbong Marcos, kasi may mga nagsasabi, party-party. At may nakita akong video, parang nakita pa daw dyan si Claire. Meron kayong pot session later. Hindi, di ba? Wala tayong pinagbibintangan But that is nationwide. Public knowledge na addict talaga si Bongbong Marcos. Actually, hindi lang nationwide. Balitang-balita sa buong Pilipinas. Sikat na naman ang Pilipinas. Siguro kaisa-isang kaisa-isang bansa na mayroong addict na presidente. Di ba? Kasi yung iba, anyway, kakaiba tayo, di ba? So, alam naman natin sa addict, basta may party. Ang dulo niyan, pot session. Pag bukas, wala na naman si Bongbong Marcos, mga 3 araw, baka nasa St. Luke's yan, nagpapababa. Baka lang huwag kayong magagalit. Hindi ko po sinisiraan ng St. Luke's. Siyempre,
Hindi naman masama eh. Kasi kahit ikaw mamamatay tao, kahit ikaw rapist, kahit ikaw addict, pag pumunta ka sa St. Luke's at ipapagamot ka, hindi naman tatanungin ng St. Luke's, rapist ka ba? Gagamutin ka niyan. So hindi kasalanan ng St. Luke's. So abangan natin kung hanggang Biyernes o hanggang Thursday o Biyernes, wala na naman si Bongbong Marcos missing in action. Nag-Tom Cruise na naman. Mission Impossible. Wala, ano na yan? Sabog na naman. Kasi magandang gawain to, Christmas tree, di ba? Mailaw. Mailaw yan. Tapos imbitado yung mga kasamahan nila, mga katsokaraan. Alam naman natin yung mga ibisita nila. No, siyempre, alam mo, madali mo na mahusgahan ng grupo eh. They have common denominator. Oo, meron yan. Diba? Ang hilig niyan iisa. Kunwari, may grupong mahilig sa babae, lahat yan mahilig sa babae. Unless may ganyan ako yung isang tao na medyo mahilig humiwalay. O ibig sabihin, hindi siya mahilig sa babae. O kunwari, yung grupo, addict. Chances are addict lahat yan. Unless nga may humihiwalay na pagkatapos ng trabaho, alis na agad, iwan ko na kayo, bahala na kayong mag-patches. Yun. Yan. Abangan natin Okay, next topic po. Ito po, kanina napakaganda at napakalaki ng pasabog nito si Saldico. Ito pag-uusapan natin dahil malapit na po tayo. Malapit na tayo sa tagumpay kasi talagang diniin niya na rito. Yung kasawapangan. Pati si Tambi nadiin na rito. Himayin natin, samahan ninyo ako. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Ops! Tanong! Posible ba yon? Yes, alam nyo kung bakit. Ginawa na rin nila kay Tebes yan. Diba? Terorista. Pinaplano pa nga nilang gawin din yan kay Pastor Kibuloy. Diba? Ay, alam naman natin yung terorista, meron silang grupong armed na talagang naghahasik ng takot. Alam naman natin, hindi yung malayo yung kay Tebes, malayo yung kay Pastor Kibuloy, diba? Hindi sa pinagtatanggol natin, pero talagang napakalayo nun. Pero sinubukan. Plinano. Binintang din lalong-lalo na kay Tebes, talagang binintang terorista to si Tebes. Bakit? Para walang bail, para pwedeng hilahin pa uwi. Ganyan. Kaya yung sinasabi ni Saldico, naniniwala ako, plano talaga. Medyo ang kasangkapan dito ni ni Bongbong Marcos si Boying yang sa mga terorista when he was a DOJ secretary pa. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Ako naman kay Saldico, hindi talaga ako uuwi. Yari siya rito. Yariin siya niyan. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Ang sarap ng buhay. 2 billion kada buwan. Hati sila, tig 1 billion. Hayahay. Ano mo, ako ma-imagine ko lang 1 million a month. Masarap yun. 2 billion pa. Naku, ang layo nun. Para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Swapang, no? Magpinsang swapang. Alam nyo, una pa lang, isinisigaw na ng channel na ito, ng Banateros, na hindi kami sang-ayon na gagawin mong speaker yung pinsan mo. Si Bongbong Marcos hindi nakinig. Yung pala, yaan ang plano nila. Kakatkunging nila ang pera ng taong bayan. 1 million a month. Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions.
Kapal ng muka. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Nagmi-meeting pa sila ngayon kung paano nila bibiyakin to. Pero yung trolls, kumakalat na ngayon. Ha? Kumakalat na. Teka muna, parang bigla naman atang humaba buhok ni Saldico. Bakit naman bigla atang tumaba si Saldico? Mga bobo. Sabihin na natin bobo. Mga bobo. Ginagawa tayong tanga. Isipin mo, ang laki ng pasabog ni Saldico, ang pinansin buhok. Alam mo talaga na ayaw nilang tanggapin. Dapat yan, kung ikaw ay patas, iniimbestigahan mo. May kakayanan ba si Bongbong Marcos gawin yan? Meron. Posible ba? Posible. Hindi ko sinasabing yun na talaga. Pero bakit hindi nyo tingnan? Talagang sa una pa lang, ayaw nyong makarating kay Bongbong Marcos. Kitang-kita na natin. Kaya ang problema ng Pilipinas, hindi tayo matatapos. Bakit? Meron tayong mga kababayan na we don't deserve a new government because our government is supported by stupid people. Hindi pwedeng mabless yung ganyan eh. Ang tigas ng puso natin. Pinagtatanggol nyo pa magnanakaw. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Ayan, tinan mo, gaano kalaki. 56 billion na ang nibigay since 2022. Tapos, hiwalay pa yung 100 billion na insertions noong 2025. So, 25 billions. Grabe, nalulula kasi ako kaya million na sasabi ko. 25 billions kay Bongbong Marcos. So, bukod po doon sa 56 billion na nabigay na nahatian nila, meron pang 25 billion si Bongbong Marcos. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Ayan. Speaking of NEP, yung mga bobo na kina-question, bakit hindi maglalagay si Bongbong? Bakit mo pa pinaikot-ikot? Pwede naman siya maglagay sa NEP. Eto na yun. 97 billion flood control projects insertion na ipinalagay ni Bongbong Marcos sa NEP. Nagigets nyo? Di ba yan sinisigaw nila? Ba't hindi pa sa NEP? Eto na. 96 billion. Nagsimula ito 2022 pa lang. Okay? Yung NEP 26. Pero yung 2022, nang hihingi na yung magpinsan. Tingnan nyo mabuti. At the get-go, sabi ko, ang bobo ni Bongbong Marcos. Bakit? Kung talagang medyo sakim siya sa pera, sabi ko nga doon sa mga kakilala kong vloggers, pati yung mga nakakausap ko na nasa kabilang parlor, ang bobo ng amo nyo. Bakit? Kung talagang gusto niyang mangurap or gusto niyang manatili sa pwesto, dapat hindi muna nila binanatan si Duterte kasi alam naman nila malakas ang Duterte. Dapat yan, usually, binabanatan yan at the end of the term, 2027. Ganon. But this early,
babaho agad ang pangalan niyan. Yung pala yun. Bakit at the get-go, gusto na nilang banatan si Sara? Bakit? 2022 pa lang, nagnanakaw na. Kakapasok pa lang ang nasa isip, nakaw. Tumatak tuloy yung sinabi sa akin ni Attorney Vic. Nato nakausap ko siya personally, wag niyo na ikwento kasi secret namin yung baka sabihin, sinabi ko. 'Di ba? Nung pagpasok daw nila, meron si Attorney Vic na ayaw ng mga sekretary dahil basa ang credibility. May record sa nakawan, corruption, etc., etc. So meron silang pagtatalo ni Bongbong Marcos, hindi ko na i-detalye pero may mga ayaw siya na ipinasok dahil nga, yun pala, ito yun. Simula pa lang, lumihis na si Bongbong Marcos. Dahil ang usapan talaga, yan ang pagkakaalam ni Attorney Vic, yan ang pagkakaalam ni Amy, itutuloy yung proyekto ni DPRRD. Aayusin yung nasira nilang pangalan. Iba pala ang plano ni Bongbong Marcos. Ayusin yung bulsa niya. Una pa lang eh. 'Di ba? Kaya nga nung pumunta sa American, ba't biglang nagbago isip? Ito nagko-connecta na. Dahil meron silang pera doon na naipit. Yan ang sinasabi. Kaya pumalig sa US para makuha yung pera. Ito, nagdidikit-dikit. Mukha talagang pera. 'Di ba? Unang-una pa lang, yan na talaga ang plano. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Ayun, kaya pala, diretso na. Kita nyo kung paano nila pinaikot? Kung ikaw naman bukas ang isip, checkin mo yung sinasabi niya, totoo ba na napunta dyan sa Bulacan? Diba, alam naman nating totoo eh. Sabi, hindi, maka-Duterte, hindi po yun ang issue. Ang sa amin lang, imbestigang parehas. Bakit walang nag-iimbestiga kay Bongbong Marcos? Yun ang nakakapagtaka. Kaya nagagalit ang taong bayan na sinasabi, hindi kayo seryosong baguhin ang Pilipinas. Dahil ang gusto ninyo ang parusa hanggang kay Saldico lang. Ako'y hindi rin naniniwalang malinis tong lukulukong to. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya malinis, hindi totoo sinasabi niyan. Kasi totoo namang hindi yan pwedeng ano? Gago yung Yusek? Maniobrahin yung pera ng Pilipinas? Itong party list, mamanobrahin yung ganyang bilyon. Hindi niya kayang gumalaw nang wala sa ibabaw. Napunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. So, ibig sabihin, 25% nawawala agad. Okay. Yung 22 daw, hati pa sila ni Bongbong Marcos. So, ang laki na napupunta sa kanila. No? Ang laking tumatapon na pera ng Pilipinas. Eksakto, 25% yun. 22 plus 2 plus 1. 25. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Yan. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Yan ang sinasabi ko, ba't di nyo imbestigahan? Ba't di nyo imbestigahan si Alcantara? Totoo ba na sinasabi nito? Bakit hindi nyo iharap sa Blue Ribbon si Alcantara? Para mag-gisa ni Marcoleta o kung sino man dyan, pati ni Tuta Soto, na totoo ba sinasabi nito, naghahatid si Alcantara ang ginagamit na pera para makarating doon sa tao ni Saldico. Madali na mahuli yan. Magkuha kayo ng CCTV. May paraan eh. Di ba? Kung gusto nyo matumbok yung mastermind, may paraan. Pag ayaw nyo matumbok yung mastermind, may paraan din. Tingnan nyo yung ginagawa ni Pinky.
Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. O, di pa, imbestigahan nyo rin yung Jolene na Sereno na yan. Sino man yan. Di ba? Naman. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Nako, puro Forbes Park, no? Pahingi namang isang maleta sa Aldi ko. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. Totoo ba yan? Hindi daw siya tumatanggap ng walang porsyento sa kanya. Posibleng totoo, posible ding hindi totoo. Sinasabi ko hindi ito malinis. Kaya lang, pwede namang totoo yung sinasabi niya na wala siya nakukuhang pera. Kasi out of the 22%, posibleng binibigyan siya ni Tambi ng balato. Saldi ko na, sige, ito. 30 million na to, 50 million sa'yo o sa'yo. Diba? Pwedeng ganun eh. May mga yan, for the boys kung tawagin. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya iyan ang final total. Final total, 55 to or more than 55 billion o almost 46 billion. Habang naghihikaos tayo, no? Sila haya-haya. Isipin mo, isang tao ka lang. 56 billion o hati man sila, 28 billion sila. Sarap ng buhay. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Nilabas niya na sa Facebook, check nyo lang, hindi ko na kinuha, pero andun yun. Mamaya papakita natin yung isang picture. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. Ayun, di ba? Sinasabi ko na parang ugat ng bakit ba nagpapatayan yung mga sindikato ng drug lords? Bakit ba nagpapatayan? Ito, baka alam ninyo to. Bakit ba nagpapatayan yung mga sindikato ng mga gambling lords? Bakit? Onsehan. Nagkakaonsehan, ganyan po yan. So kaya pala nagsalita si Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Yun, di ba? Hindi niya lang dinugtungan. Ano sasabihin niya siguro, mahiya naman kayo. Kayo lang ang kumita, ako hindi niyo binigyan. Hindi niya pala nakukuha. Ikaw naman kasi Tambi. Mabuso ka naman. Sana binigay mo nang hindi nagsalita. Di ba pinagmamalaki ni Claire kaya siya nagsalita? Paano yung sasabihin siya pa nga nagpasimula ng ng investigasyon? Kaya niya pinaano. Kasi hindi siya nakakatanggap. Malay ba nila magsasalita? Di ba ang plano nila kay Saldico, diyan ka lang, huwag kang aalis. Huwag kang uuwi. Magulo rin talaga itong si mga adik eh. Ayaw nilang pauwiin si Saldico. Ngayong nagsalita na laban sa kanila, gusto na nilang umuwi, pinauuwi. Ang gago rin talaga nitong mga adik, no? Ang gulo-gulo. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Imbestigahan niyo si Jojo. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz. Kaya number 30 Tamarind Street.
Detalyado, di ba? Bakit hindi nyo imbestigahan dyan? Tingnan nyo yung CCTV. Tingnan nyo kung totoong may ganyang bahay. Imbestigahan lang ba? Totoo, hindi. Dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Ayun, bumili pa ng bahay, imbakan lang ng pera, Forbes pa. Wow, sasarap ng buhay ninyo. Pero alam mo ako, honestly, hindi ako naiinggit. Dami mong pera, adik naman anak mo. Wala rin kwenta. Adik pa asawa mo, eh anong kwenta nun, di ba? So, galing, no? Parang pag inisip mo yung kwentong to, Pilipino ba itong mga to? Habang ang mga Pilipino nalulunod sa baha, sila bibili ng bahay sa Forbes, imbakan lang ng pera. Ganyan sila katindi. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kaya kita nyo, detalyado, di ba? Idinideliver ang pera, pinabili yung bahay dyan sa number 30 Tamarind, South Forbes Park para bagsakan ng pera. Pero ang susunod niyan, siyempre para hindi halata, dadalhin sa number 41 Nara, South Forbes Park. Wow, daming bahay, di ba? Oh, yan ang pagsiwalat. Detalyado. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, alam mo kung matino sana tong Blue Ribbon Committee, kung matino ang ombudsman, o kung matino talaga itong ating dapat yan, tinitingnan na nila yung CCTV. I-apply na nila yan ng search warrant, makita na. Kasi baka maunahan sila ni Bongbong Marcos, ipapakat ng CCTV dyan. So, unahan lang yan eh. Nilabas na ganito, tinitingnan nyo na yung mga posibleng CCTV. Diba? Dapat, kung gusto nila talaga matuko yung mastermind, mabilis kayo dyan, di kayo pwedeng kukupad-kupad. 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Ayan. So, personal, ibig sabihin siya mismo, diniliver niya. Siya na mismo, hindi na dumaan kung saan. Siya na mismo, yung 1 billion kay Bongbong Marcos. Anong ibig niya sabihin? May personal knowledge siya doon. Nagigets? Hindi na pwedeng hearsay. Eyewitness na siya talaga. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos, at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Ayun, kita nyo na ang naging ugat. Anong ugat? Greed. Anong ugat? Nagkaonsehan. Na-deliver na yung 1 billion, yung gustong i-insert ni Bongbong Marcos, na-insert na. Hindi pa rin. Nagagalit pa rin si Bongbong. Bakit? Swapang eh. Makatanggap ka lang ng 100 million, masaya ka na dapat eh. Pero siyempre, ibang level nitong mga ito. Diba? Hindi sila masaya sa 100 billion. Hindi sila masaya sa 56 billion. Diba? Talagang, yung kasalanan mo, parang drugs yan. Yung kasalanan mo, pataas ng pataas ang dosage. Until yung sobrang greed mo o sobrang addiction mo, yan mismo ang sisira sa'yo. So, ito matindi to. Alam mo, Bongbong Marcos, once and for all, harapin mo
ang problema. Kasi mauubusan kayo ng diversion, mauubusan kayo ng delaying tactics dahil maraming pasabog na gagawin si Saldico. Nakita nyo yung una, part 1 pa lang. It means may part 2 ulit, may part 3 ulit. So sunod-sunod po yan. Bakit? For 3 years, ginamit nyo si Saldico dyan sa kaswapangan ninyo. So hawak niyan. Baka nga si Tipi kaya nawawala dahil marami ring ebidensya patungkol naman sa droga. So nilagyan na lang, manahimik ka, dyan ka lang sa isang tabi, huwag ka na maingay. Siyempre, magkaiba naman sila ni Saldico. Di ba? Tumahimik na yung isa, hindi natin alam, di ba? Pero ito, hindi na tumahimik. Bakit? Ginipit eh. Mas sobrang malaki. Nangamoy. Hindi na matatakbuhan talaga ito ni Bongbong Marcos kahit anong ikot-ikutin nila. Masyadong mabigat yung ebidensya. Tutungo at tutungo. Kahit anong gawing pagtatanggol ni Lacson. Alam nyo ba wala nang tiwala ang tao dyan kay Lacson? Kasi very obvious eh. Pati kay Tito Soto, wala na. Tutungo yan talaga kay Bongbong. Kaya kailangan si Bongbong Marcos, kung may kasalanan siya, admit, do something, do the ultimate sacrifice para maayos na yung Pilipinas. Pero alam naman natin hindi niyang gagawin eh. So, sige, para may pagtatawanan tayo. Hindi naman mauubos eh. Ang